Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako nga pala si Teacher John, ang inyong virtual teacher para sa araling ito. Samahan niyo ako sa isang makabuluhang aralin na tatalakayin natin ngayon. Mga bata, bago natin simulan ang talakayan, panoorin muna natin ang video na ipapakita sa inyong TV screen. Tutukan ng maigi ang mga detalyeng ilalahad sa video. Tama ka dyan, Jay. Lumobo na nga ang bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa Silangang Visayas. Kahapon lamang mahigit 100 na bilang ng kaso ang naiulat ng DOH. Ayon sa DOH, ang patuloy na pagtaas ng kaso ay dahil sa maigting na contact tracing at swab testing na ginagawa ng ahensya. Siniguro naman ni Director Minerva Mulon na kakayanin ng mga ospital ang patuloy na pagtaas ng kaso at binabantayan nila ang mga COVID hotspot na nasa rehiyon. Sa kasalukuyan, may tuturing na COVID hotspot ang Tacloban City, probinsya ng Samar at probinsya ng Leyte. Payo ng DOH na patuloy na sundin ang mga health protocols na ibinigay ng IATF at ng ahensya, katulad ng pagsusuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay o nasa public places, ang paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng social distancing. Jay, nasa ilalim ng General Community Quarantine ang buong Tacloban City hanggang September 30 alinsunod sa IATF resolution na inaprubahan ng Pangulo, habang ang buong probinsya ng Leyte ay nasa Modified General Community Quarantine. Jay? Pinanood niyo ba ang video ng may pag-unawa? Anong pamamaraan ang ginamit upang ilahad ang makatotohanang impormasyon tungkol sa isang issue o paksa? Tama ba ang narinig ko? Magaling! Inilahad nila ang mga makatotohanang impormasyon sa pamamagitan ng pagbabalita. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang balita. Saan tayo makakakuha ng balita? Alam niyo ba na ang balita ay tumatalakay sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan? Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag, pagsasahimpapawid, internet o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido sa maraming mambabasa at nakikinig. May ipapakita akong mga larawan. Kilalanin niyo ang mga ito. Unang larawan. Ano ito? Tama! Ito ay isang radyo. Ano-ano ang maririnig natin sa radyo? Tama! Sa radyo, maaari tayong makapakinig ng iba't ibang musika at syempre ng mga balita. Pangatlo, anong larawan naman ito? Tama! Ito ay isang pahayagan. Ano-ano ang mababasa natin sa mga pahayagan? Magaling! Sa pahayagan, mababasa natin ang iba't ibang balita, patalastas at marami pang iba. Panghuling larawan. Ano naman ito? Tama! Ano-ano ang mapapanood o mababasa sa Facebook? Sa Facebook ay marami tayong makukuhang impormasyon, mapabalita man, entertainment at iba pa. Siguraduhin lang na ito ay nanggaling sa mapagkakatiwalaang source. Ang radyo, telebisyon, pahayagan at Facebook ay mga pinagkukunan ng impormasyon sa pang-araw-araw na pangyayari. Sa kasalukuyan, maraming mga kaganapan o mga pangyayari tungkol sa ating bansa at sa buong mundo. Iba't ibang balita ang ating naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon, nababasa sa pahayagan o nakukuha sa internet. Ngunit kailangan muli nating tandaan na suriin itong mabuti upang mas maintindihan ang mga mensaheng nais ipabatid nito. Narito ang isang balita. Bago makinig, narito muna ang mga katanungan
tungkol sa balitang mapapanood. Kunin ang mga ballpen at papel. Itala ang sumusunod na mga katanungan at sagutin ang mga ito. Unang tanong, tungkol saan ang balita? Ikalawang tanong, ilan ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Silangang Visayas? Ikatlong tanong, paano maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19? Pang-apat na tanong, kung susuriin ang balita, anong uri ito? Ito ba ay magandang balita o mapanghamong balita? Handa na ba kayo mga bata? Tandaan, makinig ng mabuti sa balita. Tama ka dyan, Jay. Lumobo na nga ang bilang ng kaso ng COVID-19 dito sa Silangang Visayas. Kahapon lamang mahigit 100 na bilang ng kaso ang naiulat ng DOH. Ayon sa DOH, ang patuloy na pagtaas ng kaso ay dahil sa maigting na contact tracing at swab testing na ginagawa ng ahensya. Siniguro naman ni Director Minerva Mulon na kakayanin ng mga ospital ang patuloy na pagtaas ng kaso at binabantayan nila ang mga COVID hotspot na nasa rehiyon. Sa kasalukuyan, may tuturing na COVID hotspot ang Tacloban City, probinsya ng Samar at probinsya ng Leyte. Payo ng DOH na patuloy na sundin ang mga health protocols na ibinigay ng IATF at ng ahensya, katulad ng pagsusuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay o nasa public places, ang paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng social distancing. Jay, nasa ilalim ng General Community Quarantine ang buong Tacloban City hanggang September 30 alinsunod sa IATF resolution na inaprubahan ng Pangulo, habang ang buong probinsya ng Leyte ay nasa Modified General Community Quarantine. Jay? Ngayon, pag-uusapan naman natin ang napanood niyong balita. Sagutin natin ang mga katanungang ibinigay ko kanina. Tungkol saan ang balita? Tama! Ang napanood na balita ay tungkol sa pagtaas ng kaso ng COVID sa Silangang Visayas. Ilan ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Silangang Visayas? Tama! Mahigit 4,000 na positibong kaso ang mayroon sa Silangang Visayas. Ayon sa balita, paano maiiwasan ang pagkalat ng COVID? Tumpak! Kailangan lang natin sundin ang health protocols na ipinapatupad ng DOH. Kung susuriin natin ang balita, anong uri ito? Ito ba ay magandang balita o mapanghamong balita? Tama! Ito ay mapanghamong balita. Bakit kaya? Ang balitang ito ay nakababahala dahil patuloy na tumataas ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Ano ang tumatak sa isip mo pagkatapos marinig ang balita? Iba-iba ang naging epekto nito sa ating mga isipan. Ito ay nagpapakita kung naintindihan ba natin ang balita o hindi. Bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw at opinyon sa balitang naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon, nababasa sa pahayagan o sa internet. Ang pagiging mapanuri sa naririnig o nababasa ay nagpapakita lamang ng masusing pag-iisip. Ang magandang balita ay ulat ng mga positibong pangyayari tungkol sa ginagawa ng tao na inaakalang pinananabikan o nais mabatid at mapaglilibangan ng mga mambabasa, makikinig o manonood nito. Sa kabilang dako, ang mapanghamong balita naman ay tungkol sa mga pangyayaring may karahasan, droga, sexual na hindi angkop sa batang nanonood. Tandaan natin mga bata,
Hindi lahat ng ating nababasa at napapanood ay tama o totoo. Ang mga balita ay fake o hindi totoo kung ito ay hindi nanggaling sa mapagkakatiwalaang source. Alam mo ba na ang fake news ay balita na sadyang isinulat at ipinapakalat upang mapaniwala ang mga tao sa maling impormasyon? Kailangang maging mapanuri sa mga binabasa, pinakikinggan, pinapanood at pinupuntahang sites sa internet. Dahil marami rin sa mga ito ay nagdudulot ng kasamaan na maaaring makapinsala sa sarili at pamilya. Sige nga mga bata, basahin natin ang mga pahayag sa unang kolum. Lagyan ng check ang kolum kung sumasang-ayon ka o X kung di sumasang-ayon sa pahayag. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang pahayag, hindi ipinagkakalat ang anumang usapan na walang patunay o ebidensya upang di makasuhan. Sumasang-ayon ka ba o di sumasang-ayon? Pareho ba tayo ng iniisip? Sumasang-ayon ako sa pahayag. Kayo din ba? Ikalawang pahayag, dapat suriin muna ang balitang napakinggan bago maniwala. Sumasang-ayon ako sa pahayag. Kayo din ba? Ikatlong pahayag, ipahayag ang tamang impormasyon. Pareho ba tayo ng iniisip? Sumasang-ayon ako sa pahayag. Kayo din ba? Pang-apat na pahayag, mabuting pagninilay sa katotohanan. Pareho ba tayo ng iniisip? Sumasang-ayon ako sa pahayag. Kayo din ba? Panghuling pahayag, magtanong sa kinauukulan at huwag maniwala sa sabi-sabi. Sumasang-ayon ako sa pahayag. Kayo din ba? Sa pagpapatuloy ng ating aralin, subukin natin ang pangalawang gawain. Ipakita ang thumbs up kung ito ay tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balitang napakinggan sa radyo, nabasa sa pahayagan o internet. At thumbs down kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Simulan na natin. Naipapaliwanag ko ng maayos at may kumpletong detalye ang balita ukol sa pamamahagi ng bigas. Ang tamang sagot ay thumbs up. Naniniwala ako sa balitang aking nabasa sa pahayagan tungkol sa paglaganap ng COVID-19. Mahusay! Ang tamang sagot ay thumbs down. Naikukumpara ko ang tama at mali sa aking panunood ng telebisyon ng mga pangyayaring nagaganap sa bansa. Mahusay! Ang sagot ay thumbs up. Naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa pakikinig ng radyo. Magaling! Ang tamang sagot ay thumbs up. Sa pagkakataong ito, sagutin naman natin ang isa pang gawain. Basahin ang sumusunod na pahayag. Isulat ang titik ng napiling sagot sa inyong sagutang papel at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Simulan na natin. Unang pahayag. Narinig mo sa iyong kapitbahay na mayroong darating na malakas na lindol sa inyong lugar. Ano ang nararapat mong gawin? A. Ibalita kaagad ang narinig. B. Suriin muna kung totoo ang balita. C. Maghanda kaagad sa paparating na lindol. D. Aalis kaagad sa inyong lugar. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Tama! Titik B ang tamang sagot. Pangalawang pahayag. Ano ang dapat gawin kung makasagap ng balita sa telebisyon man o pahayagan? A. Maniwala kaagad. B. Isang guni sa kinauukulan ang narinig. C.
ipagkalat kaagad ang balita. D. Baliwalain ang balita. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Tama! Titik B ang tamang sagot. Pangatlong tanong. Narinig mo sa radyo ang balita na mayroong asong ulol na nangangagat ng mga bata na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay dahil sa rabies. Paano mo ito ibabahagi? A. Ipaaalam ang balita sa punong barangay. B. Baliwalain ang narinig na balita. C. Hayaan lang ang balita. D. Hayaan ang iba na makaalam nito. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Tumpak! Titik A ang tamang sagot. Pang-apat na tanong. Alin sa sumusunod ang magandang balita? A. Ang alitan ng Pangulo at mga kinatawan ng Senado. B. Ang pag-aagawan ng teritoryo. C. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. D. Ang lindol na naganap sa Batangas. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Magaling! Titik C ang tamang sagot. Panghuling tanong. Sa pagbabalita, pawang patlang lamang ang dapat manaig upang magkaroon ng maayos na pamayanan. A. Katotohanan. B. Kasinungalingan. C. Katapangan. D. Karangyaan. Ano sa tingin ninyo ang tamang tugon? Napakagaling! Titik A ang tamang sagot. Mga bata, ngayon na alam na ninyo ang mga tamang tugon, nais kong sagutin ninyo ng komprehensibo kung bakit iyon ang naging mga kasagutan ninyo. Si teacher na ang bahala upang wastuhan ito. Tandaan muli, napakahalagang suriin ang mga impormasyon na napakinggan o nabasa. Handa na ba kayo sa susunod na gawain? Ngayon naman, kailangan niyong suriin ang mga larawang kuha sa mga pang-araw-araw na balita o kaganapan. Ilagay sa inyong notebook ang guhit ng masayang mukha kung ito ay nakakabuti at malungkot na mukha kung ito ay nakakasama. Unang larawan. Larawan ng pagbaha. Magaling! Tama ang inyong iginuhit, malungkot na mukha. Ang baha ay makasasama para sa atin dahil maaaring makasalanta ito ng mga ari-arian. Pangalawang larawan. Larawan ng gabundok na basura. Tama! Ito ay nakakasama. Ang mga basura ay nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran. Pangatlong larawan. Larawan ng mga medical staff ng China. Magaling! Ito ay nakakabuti. Ang grupo ng mga medical staff na galing sa China ay nagbigay ng mga kagamitan para sa mga ospital at naghatid ng karagdagang kaalaman kontra sa COVID-19. Pang-apat na larawan. Larawan ng pagtutulungan. Tama! Ang larawang ito ay nagpapakita ng kabutihan at pagbabago. At pang-limang larawan. Larawan ng mga may sakit. Magaling! Ang COVID-19 ay nagdulot ng maraming pagbabago at kalimitan nito ay nagpasama at nagdulot ng labis na kalungkutan ng buong daigdig. Ngayon naman mga bata, handa na ba kayo para sa pagtataya? Gusto kong gawin ninyo ito ng mag-isa. Buksan ang Module 1, mabuti at di mabuting maidudulot ng mga babasahin, napakinggan at napanood. Sa pahina 7 hanggang 8 at sagutin ang tayahin. Siguraduhin na sagutan ninyo ang mga katanungan. Kung may tanong kayo o nais linawin, isulat ninyo na rin ang mga ito.
Pagkatapos ay dalhin ninyo ito sa mga collecting stations na itinalaga ng inyong paaralan. O di kaya ay magpadala ng text message ukol sa tinalakay na aralin. Ipadala nyo ito sa numerong nakalagay sa inyong kits o di kaya magpadala ng email o kaya mensahe sa Facebook ng inyong guro. Laging tatandaan na dapat maging mapanuri tayo at alamin palagi ang katotohanan. Ating pahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, programang pantelebisyon at nabasa sa internet. Isang aralin na naman ang natapos. Alam kong nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Antabayanan bukas ang susunod na talakayan. Mga bata, sana marami kayong natutunan sa naging pagtatalakay natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na ating pagkikita. Tandaan, palagi kang bida sa ESP. Paalam!